Ano po kaya ang naramdaman ni Senator Amy Marcos nung naglabas ng message ang ina ni Mr. Tantoco tungkol sa ikinakalat nilang mga balita na kasangkot si First Lady Lisa Marcos sa pagkasawi ng kanyang anak na si Pawi Tantoco? Sabi po dito sa balita, mariing itinanggi ni Nena Vargas Tantoco, ina ng yumaong negosyanteng si Paulo V. Tantoco, ang mga kumakalat na aligasyon na inuugnay si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang emosyonal at derechang mensahe na iniwan niya sa Facebook page ng bilyonaryo, ipinaliwanag ni Tantoco ang totoong nangyari at nanawagan ng respeto para sa alaala ng kanyang anak. Kinumpirma ni Tantoco na kasama ni Paulo ang kanyang asawa na si Dina nang ito ay bawian ng buhay sa isang hotel sa Los Angeles. Nilinaw din niyang walang anumang kaugnayan ang First Lady sa insidente. Dahil kung matatandaan po natin, itong si Senator Amy ay gusto pang maglabas ng comprehensive report ang Malacanang, Gusto pa niyang utusan si President Bongbong Marcos na maglabas ng isang report. Yung talagang detalyado, yun ang gusto ni Amy Marcos, detalyadong report. At dapat nakasaad sa report na yon kung nasan si First Lady Lisa Marcos at kung ano ang galawan niya before, during, and after the incident. Ganyan kagalit, or should I say, kainggit itong si Amy Marcos sa kanyang hipag. At gusto niya talagang tirisin si Lisa Marcos. Although wala na tayong pakialam doon dahil sa tingin ko personal ang inggit ni Amy Marcos kay Lisa. Pero kitang-kita naman natin kasi na may inggit itong si Amy Marcos kay Lisa. So, nilinaw na ni Mrs. Tantoco na walang kinalaman si First Lady sa insidente. Hinggil naman sa sanhi ng pagkamatay, binanggit ni Tantoco na may cocaine effect sa katawan ng kanyang anak, ngunit hindi ito overdose. Tulad nung napanood natin na video ni Sara Duterte, sa isang interview, sinabi niya na ayon daw sa report, official report pa yan, overdose daw sa cocaine ang ikinamatay ni Mr. Tantoco. At nandoon daw sa kwarto si Lisa Marcos at nagkalat daw ang puting substance doon sa kwarto, insinuating na nag-pot session itong sila Lisa Marcos, yung asawa ni Tantoco at si Pawi Tantoco. Talk about spreading fake news. Panawagan ng ina ay para sa katotohanan at kapayapaan. Ito naman kasing dalawang ito Hindi na binigyan galang ang nasawi. Halatang halata na ginagawa nila to para sa sarili nilang interes. Siyempre, yun ang pagkakataon nila na sirain si Lisa Marcos. Dahil noon pa pinag-uusapan niyang hindi mamatay-matay na chismis na yan na ang nagpasimuno naman yan ay ang tatay ni Sara Duterte na ipinagpatuloy nila ng walang humpay, walang patid. Dapat araw-araw bombahin nyo ang isipan ng mga taong bayan na ang mag-asawang Marcos ay bangag at mga cocaine user. O ngayon, si Mrs. Tantoco na ang nagsalita. Ipipilit pa ba ni Sara sa kanya Amy na may kinalaman si First Lady sa pagkasawi ni Mr. Tantoco? Sa pahayag ni Mrs. Tantoco, inalala niya ang kabutihan ng kanyang anak. Ipinahayag din niya ang hinanakit sa paggamit umano ng pangalan ng kanilang pamilya at negosyo sa mga politicized and misleading na balita. Nako, hindi kaya napahiya si Sara Duterte nito? Well, knowing her, alam natin na hindi na po tinatablan ng hiya itong si Amy saka si Sara. Then para sa kanila, lahat ng gawin nila tama. Yan dalawang yan na mag-best friends. Sa tingin nila, sila ang savior. Sila ang magliligtas sa ating mga Pilipino. Although sa huli, nanawagan naman si Mrs. Tantoco ng peace, love, and light at hinimok ang publiko na magpalaganap ng totoo at makabuluhang balita sa halip na mga mapanirang kwento. Aray ko po, hindi kaya tinablan si Sara sa kasi Amy nito. But again, sabi ko sa inyo, manhid na po yung dalawang yan. Dahil para sa kanila, sila lang ang tama or sila lang ang may tama. Basahin ko po yung message ni Mrs. Tantoco. Ito po originally in English, pero meron pong nagsali nito in Tagalog.
Dahil alam nyo naman, mas mararamdaman natin ang dalamhati ng isang ina, lalo na kung maririnig natin sa sarili nating wika. At nabasa ko naman na yung Tagalog translation nito ay the same po talaga, na parang binasa nyo na rin yung English version. Basahin ko po yung mensahe ni Mrs. Tantoco. Magandang gabi, Bilyonaryo at Miss Amy. Ako si Nena Vargas Tantoco, ina ng yumaong si Paulo V. Tantoco. Namatay ang aming anak noong Marso 9, oras sa Maynila, sa Los Angeles, California, kasama ang kanyang asawang si Dina, na sekretarya ng lipunan ng unang ginang na si Miss Liza Marcos. Namatay siya sa hotel room kung saan sila ng asawa niya nakatira. Sumama siya sa asawa niya sa paglalakbay upang makasama siya. Hindi kasali ang unang ginang sa pagkamatay ng aming anak. Bukas ang partial autopsy report para makita ninyo. Wala namang sinasabi na namatay ang aming anak sa overdose. May epekto ng cocaine, aksidente at sakit sa puso. Masakit na mawala ng isang mahal sa buhay, lalo na ang isang anak na sa tingin namin ay marami ang nagawa para sa mabuti. Mahal ang mga mahihirap, laging nagmamalasakit at nagmamahal sa mga magulang, asawa at mga anak. Mabait, mapagmahal at masipag. Nalulungkot ako sa mga balitang naglalabas ng masama sa pangalan ng negosyo ng pamilya ng aking asawa na tinatawag na Rustans. Malinaw na ginagawa itong balita na exciting at juicy para basahin. Isang politikal na hakbang para lumikha ng higit pang alitan sa mga naglalaban ng grupo ng mga pinuno ng ating gobyerno. Nalulungkot ako na ang aming anak na si Pawi ay ginagamit upang palakasin ang alitan na ito. May cocaine sa kanyang katawan ayon sa autopsy, pero hindi overdose. Darating ang kompletong autopsy report at magiging pampubliko. Oo, gumamit ng cocaine ang aming anak, pero hindi galing sa unang ginang at hindi siya kasali. Hindi kanais-nais na nangyari ito sa aming anak. Mahal na mahal namin siya bilang tao. Tinatanggap ko ang ulat. Wala namang sinasabi na namatay siya sa overdose. Iyan po ang kabuuan ng mensahe ni Mrs. Tantoco. And kung papansinin ninyo, yan ay nakadirekta kay Miss Amy. Pero hindi ba dapat dinirekta itong mensahe na to kay Amy Marcos at kay Sara Duterte? Matapos ang kanyang pahayag, maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Nena Tantoco. Ayon sa mga komento, dapat anilang kasuhan ng pamilya Tantoco ang mga nasa likod ng marahas at mapanirang pagpapakalat ng maling impormasyon na pilit iniuugnay si Paulo sa First Lady, kahit malinaw na wala itong basehan. Hinimok rin ng ilang mamamayan ang gobyerno na kumilos laban sa mga grupo o individual, gaya ng ilang kilalang Duterte supporters na paulit-ulit na nagpapalaganap ng fake news. Isa sa madalas na banggitin sa mga komento ay si Bobby Tiglao, na ayon sa ilang netizens ay kilalang naglalabas ng mapanlinlang na impormasyon upang siraan ang mga kaalyado ng administrasyon. Giit ng publiko, dapat umiral ang accountability habang nananawagan ng kapayapaan at hustisya ang mga naiwang mahal sa buhay ni Paulo Tantoco, hangad din nila ang respeto at katotohanan sa pagbabalita. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang pagdadalamhati, nananatili ang kanilang paninindigan laban sa paninira at politikal na panlilinlang. Oy, Sara Duterte, Amy Marcos, makinig kayo sa mensahe ni Mrs. Tantoco. Magnifying the story with half-truths is not who I am. Yan po ang sabi ni Nena Tantoco. Isang paalala na sa gitna ng ingay ng politika, dapat manaig ang dignidad, katotohanan, at paggalang sa alaala ng mga yumao.
Siguradong itong mensahe ni Mrs. Tantoco nakarating na kay Amy Marcos at kay Sara Duterte. Maglabas naman kaya sila ng pahayag at humingi ng paumanhin sa pamilya ng Tantoco? Suntok sa buwan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.